Natutuhan nila ang ating wika at pagbigkas, at sumulat tulad natin, at mas mabuti pa, sapagkat sila ay napakaliwanag na natututo sila ng lahat ng may pinakamadaling paraan. Nagdala ako ng sulat kamay na may napakahusay at tamang titik. Sa Tigbawan, mayroon akong isang napakaliit na bata sa paaralan, na sa loob ng 3 buwan ay natuto, sa pamamagitan ng pagkopya mula sa mahusay na pagkakasulat ng mga liham na itinakda ko sa kanya, na magsulat ng sapat na mas mahusay kaysa sa akin, at nag-transcribe para sa akin ng mga sulat na may kahalagahan ng napakatapat, at nang walang pagkakamali o pagkakamali. Ngunit sapat na ang mga wika at titik, ngayon ay bumalik tayo sa ating hanapbuhay sa mga kaluluwa ng tao. Sanskrit na pinagmumulan ng alpabetong Filipino, bukod sa Tagalog, ang Bisaya, Pampango, Pangasinan, at Ilocano ay may mga alpabeto o mas maayos na mga pantig na katulad nito. Si Dear Pardo de Tavera ay nakalap ng maraming datos hinggil sa kanila, at nagpapakita na sila ay walang alinlangan na natanggap ng mga Pilipino mula sa isang Sanskrit na pinagmulan. Mga sinaunang sulat ng Filipino, ginamit ng mga Pilipino ang sulating ito sa paglalatag ng kanilang mga tula at awit na tanging panitikan nila. Wala sa mga ito, gayunpaman, ang nakarating sa atin, at hindi nagtagal ay pinagtibay ng mga Pilipino ang alpabetong Espanyol, na bumubuo ng mga pantig na kinakailangan upang maisulat ang kanilang wika mula sa mga titik na ito. Dahil ang lahat ng ito ay may phonetic values, napakadali pa rin para sa isang Filipino na matutong magbigkas at basahin ang kanyang sariling dila. Ang mga lumang karakter na ito ay nagtagal sa loob ng ilang siglo sa ilang mga lugar. Sinasabi sa atin ni Padre Totanes 5 na bihira noong 1705 na makahanap ng taong maaaring gumamit nito, ngunit ang Tagbanwa, isang paganong mga tao sa isla ng Paragua, ay gumagamit ng katulad na pantig hanggang ngayon. Bukod sa mga tula, mayroon silang mga awit na kanilang kinakanta, habang sila ay nagsasagwa ng kanilang mga bangka, habang sila ay naghahampas ng palay mula sa balat nito, at habang sila ay nagtitipon para sa piging o libangan, at lalo na may mga kanta para sa mga patay. Sa mga kantang ito, sabi ni Chirino, ikinuwento nila ang mga ginawa ng kanilang mga ninuno o ng kanilang mga Diyos. Inchik sa Pilipinas, maagang kalakalan, ibang-iba sa Hindu ang maagang impluwensya ng mga Tsino. Walang katibayan na, bago ang pananakop ng mga Kastila, ang mga Tsino ay nanirahan o kolonisado sa mga islang ito, at gayon pa man 300 taon bago dumating si Magellan ang kanilang mga trading fleet ay regular na dumarating dito at ang ilan sa mga isla ay kilala sa kanila. Ang isang ebidensya ng sinaunang kalakalang ito ay ang mga sinaunang banga at palayok ng Tsino na hinukay sa paligid ng Maynila. Ngunit ang mga sulatin ng Tsino mismo ang nagbibigay sa atin ng mas magandang patunay. Noong mga simula ng ika-13 siglo, bagamat hindi mas maaga sa 1205, isang may akda na Tsino na nagngangalang Chao Jukua ang nagsulat ng isang akda tungkol sa maritime commerce ng mga Tsino. Isang kabanata ng kanyang akda ang nakatuon sa Pilipinas, na tinawag niyang Bansang Mai. Ayon sa talaang ito, ipinahihiwatig na pamilyar ang mga Tsino sa mga isla ng kapuluan 700 taon na ang nakararaan. Inchik, paglalarawan ng mga tao, ang bansa ng Mai. Ang sabi ng kawili-wiling klasikong ito, ay matatagpuan sa hilaga ng Poni, Berni, o Borneo. Humigit kumulang 1,000 pamilya ang naninirahan sa mga pampang ng isang napakapaikot-ikot na batis. Ang mga katutubo ay nagbibihis ng mga tela na kahawig ng mga kumot o tinatakpan ang kanilang mga katawan ng mga sarong. Ang sarong ay ang gay-colored, tipikal na kasuotan ng Malay. Nakakalat sa malalawak na kagubatan ang mga larawang tansong Buddha, ngunit walang nakakaalam kung paano sila nakarating doon. Pagdating ng mga barkong mangangalakal, Inchik, sa daungang ito ay nakaangkla sila sa harap ng isang bukas na lugar, na nagsisilbing palengke, kung saan sila nangangalakal ng mga produkto ng bansa. Kapag ang isang barko ay pumasok sa daungan na ito,
ang kapitan ay nagbibigay ng mga regalong puting payong sa mga Mandarin. Ang mga mangangalakal ay obligadong magbayad ng parangal na ito upang makuha ang mabuting kalooban ng mga Panginoong ito. Ang mga produkto ng bansa ay sinasabing dilaw na wax, bulak, perlas, shell, betel nuts, at telang yuta, na marahil ay isa sa ilang mga telang hinabi pa rin ng abak o pina. Ang mga bagay na inangkat ng mga Tsino ay porselana, pangkalakal na ginto, mga bagay na gawa sa tingga, mga butil na bubog sa lahat ng kulay, mga kawali na bakal, at mga karayom na bakal. Ang mga Negrito, napaka-curious ang tumpak na pagbanggit sa sulatin na ito ng Tsino, ng mga Negrito, ang una sa lahat ng account na ginawa ng maliliit na itim. Sa loob ng mga lambak ay nakatira ang isang lahi na tinatawag na Haitan, Akta. Ang mga ito ay mababa ang tangkad, may mga bilog na mata na kulay dilaw, kulot ang buhok, at ang kanilang mga ngipin ay madaling makita sa pagitan ng kanilang mga labi. Iyon ay, marahil, ay hindi pinadidilim ng pagnguya ng buto o artipisyal na mansa. Nagtatayo sila ng kanilang mga pugad sa tuktok ng mga puno, at sa bawat pugad ay naninirahan ang isang pamilya, na binubuo lamang ng 3 hanggang 5 tao. Sila'y naglalakbay sa pinakamasisikip na kagubatan, at, nang hindi nakikita ang kanilang mga sarili, nagpapana ng kanilang mga palaso sa mga nagdaraan, sa kadahilanang ito ay labis silang kinatatakutan. Kung ang mga ngalakal, inchik, ay maghagis sa kanila ng isang maliit na mangkok ng porselana, sila ay yuyuko upang saluhin ito at pagkatapos ay tatakas na kasama nito, na sumisigaw ng may kagalakan. Pagtaas ng kalakalan ng Tsino, ang mga junk na ito ay bumisita din sa higit na gitnang mga isla, ngunit dito ay isinagawa ang trapiko sa mga barko. Ang mga inchik sa pagdating ay nagpapahayag ng kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagpalo ng mga gong at ang mga Pilipinong lumalabas sa kanila sakay ng kanilang mga magaan na bangka. Kabilang sa iba pang mga bagay dito na iniaalok ng mga katutubo para sa kalakalan ay binanggit ang kakaibang tela, marahil sinamay o juicy, at mga pinong banig. Ang kalakalang ito ng mga Tsino ay nagpatuloy marahil hanggang sa pagdating ng mga Kastila. Pagkatapos ay tumanggap ito ng napakalaking pagtaas sa pamamagitan ng pangangailangan para sa mga produktong pagkain at paninda ng Tsino na ginawa ng mga Kastila, at dahil sa halaga ng pilak ng Mexico na inialok ng mga Espanyol bilang kapalit. Pakikipagkalakalan sa mga Moro Malais ng Timog, ang paglaganap ng Mohamedanismo, at lalo na ang pundasyon ng kolonya ng Borneo ang nagdala sa Pilipinas sa mahalagang ugnayang pangkalakal sa mga Malay sa Timog. Bago ang pagdating ng mga Kastila, ay tila naging palakaibigan at mapayapa ang mga ugnayang ito. Ipinadala ng mga Mohamedan ang mga Malay ang kanilang mga praos pahilaga para sa mga layunin ng kalakalan, at sila ay nanirahan din sa hilagang Pilipinas tulad ng ginawa nila sa Mindanao. Nang ang fleet ni Legazpi, sa lalong madaling panahon pagkatapos ng pagdating nito, ay nakahiga malapit sa isla ng Bohol, ang Maestro de Campo, ay nagkaroon ng matinding pakikipaglaban sa isang barko ng Moro na dumating para sa kalakalan, at kinuha ang 6 na bilanggo. Isa sa kanila, na tinatawag nilang pilot, ay malapit na inusisa ng adelantado, at ilang interesanteng impormasyon na nakuha, na itinala ni Padre San Agustin. Siyam si Legazpi, ay may kasamang tagapagsalin ng Aliping Malay at sinabi ni San Agustin na alam ni Padre Ordaneta mabuti ang wikang Malayan. Sinabi ng piloto na ang mga taga-Borneo ay dinala para sa pakikipagkalakalan sa mga Pilipino, tanso at lata, na dinala sa Borneo mula sa China, porselana, pinggan, at mga kampana na ginawa sa kanilang paraan, ibang-iba sa ginagamit ng mga Kristiyano, at benzoin, at may kulay na mga kumot mula sa India, at mga kawali na gawa sa China, at nagdala rin sila ng mga sibat na bakal na napakahusay ng ulo, at mga kutsilyo at iba pang mga gamit ng barter. At nakapalit ng mga ito ay inalis nila sa mga isla ang ginto, alipin, wax, at isang uri ng maliit na seashell na tinatawag nilang siju. Oo, at pumasa para sa pera sa kaharian ng Siam, at iba pang mga lugar.
at dinadala rin nila ang ilang puting tela, na kung saan ay napakarami sa mga isla. Ang Butan, sa hilagang baybayin ng Mindanao, ay tila isang lugar ng kalakalan na pinagtutuunan ng mga sasakyang pandagat mula sa lahat ng dako. Ang bansang ito, tulad ng maraming iba pang bahagi ng Pilipinas, ay gumawa mula pa noong unang panahon ng maliliit na dami ng ginto, at lahat ng mga unang manlalakbay ay nagsasalita tungkol sa mga gintong hikaw at palamuti ng mga katutubo. Gumawa rin ang Butan ng tubo at naging daungan ng kalakalan para sa mga alipin. Ang kapuspalad na trapikong ito sa buhay ng tao ay tila hindi karaniwan at walang alinlangang pinasigla ng pakikipagkalakalan sa Borneo. Ang mga basura mula sa Siam na nakikipagkalakalan sa Cebu ay nakatagpo din ng mga Espanyol. Resulta ng pakikipagtalik at komersyo, itong pakikipagtalik at trapiko ay nakilala sa mga Pilipino ang maraming gamit ng sibilisadong buhay bago pa man dumating ang mga Kastila. Ang kanilang mga pinuno at mga datos ay nakadamit ng mga seda at napanatili ang ilang karangyaan ng kapaligiran. Halos ang buong populasyon ng mga tribo sa baybayin ay nagsulat at nakipag-ugnayan sa pamamagitan ng isang pantig. Ang mga sasakyang pandagat mula sa Luzon ay nakipagkalakalan hanggang sa timog ng Mindanao at Borneo, bagamat ang mga produkto ng Asya ay dumating sa pamamagitan ng mga armada ng mga dayuhan, at marahil ang mas malinaw na ipinahihiwatig kaysa sa anupamang pagsulong ng mga Pilipino sa pamamagitan ng kanilang pakikipag-usap sa mga tao sa labas ay ang kanilang paggamit ng mga baril. Sa puntong ito ay walang tanong. Saan man sa paligid ng Maynila, sa Lubang, sa Pampanga, sa Cainta at Laguna de Bay, ang mga Kastila ay nakatagpo ng mga kuta na naglalagay ng maliliit na kanyon o lantakas, isa-0 tila na unawaan ng mga Pilipino, bukod pa rito, ang sining ng paghahagis, kanyon at ng paggawa ng pulbos. Ang unang pabrika ng baril na itinatag ng mga Kastila ay namamahala sa isang Pilipino mula sa Pampanga. Maagang buhay pampulitika at panlipunan, ang barangay, ang pinakamahinang bahagi ng kultura ng mga sinaunang Pilipino ay ang kanilang organisasyong pampulitika at panlipunan, at sila ay mahina dito sa mismong paraan na ang mga hindi sibilisadong mamamayan ngayon sa Hilagang Luzon ay mahina pa rin. Hindi niyakap ng kanilang estado ang buong tribo o bansa, isinama lamang nito ang komunidad. Sa labas ng mga naninirahan sa isang malapit na paligid, lahat ng iba ay mga kaaway o karamihan sa mga dayuhan. Walang malalaking estado sa Pilipinas, o kahit na mga dakilang hari at sultan na tulad ng matatagpuan sa Malay Archipelago, ngunit sa halip sa bawat isla ay maraming maliliit na pamayanan, bawat isa ay independyente sa isa't isa at madalas na nakikipagdigma. Ang unit ng kanilang pampulitikang kaayusan ay isang maliit na kumpol ng mga bahay mula sa 30 hanggang 100 pamilya na tinatawag na barangay at nananatili pa rin sa Pilipinas bilang baryo. Sa pinuno ng bawat barangay ay isang punong kilala bilang dato, isang salitang hindi na ginagamit sa Hilagang Pilipinas, kahit na ito ay nananatili sa mga Moro ng Mindanao. Ang mga kapangyarihan ng mga datos na ito sa loob ng kanilang maliliit na lugar ay tila napakahusay, at sila ay tinatrato ng may lubos na paggalang ng mga tao. Ang mga barangay ay pinagsama-sama sa maliliit na federasyon, kasama na ang halos kasing dami ng teritoryo gaya ng mga kasalukuyang bayan, na ang mga gawain ay isinasagawa ng mga pinuno o datos, bagaman kung minsan ay tila lahat sila ay sumusunod sa isang pinuno, na kilala sa ilang mga lugar bilang hari, sa ibang pagkakataon sa pamamagitan ng salitang Hindu na Raja, o ang terminong Mohammedan na Sultan. Kung minsan ang kapangyarihan ng isa sa mga raja na ito ay tila lumawak sa buong isang maliit na isla, ngunit kadalasan ang kanilang mga kaharian ay yumakap lamang ng ilang milya. Mga pagbabagong ginawa ng mga Kastila, ang mga Kastila, sa pagpapatupad ng kanilang otoridad sa pamamagitan ng mga isla, ay inalis ang tunay na kapangyarihan mula sa mga datos, pinangkat ang mga barangay sa mga bayan, o pueblos, ngunit ginawa ang datos na cabezas de barrio,
o Gobernador Silos. Ang isang bagay ng lumang pagkakaiba sa pagitan ng dato, o punong guro, at ang karaniwang tao ay maaaring kinakatawan pa rin sa gente ilustrada, o ang mas mayaman, edukado, at maimpluwensyang uri na matatagpuan sa bawat bayan, at ang gente baja, o ang mahihirap at walang pinag-aralan. Mga klase ng mga Pilipino sa ilalim ng mga datos. Sa ilalim ng datos, ayon kina Chirino at Morga, mayroong tatlong klase ng mga Pilipino, ang mga taong malaya, o maharlika, na hindi nagbigay-pugay sa dato, ngunit sumama sa kanya sa digmaan, nagsagwan ng kanyang bangka kapag siya ay naglalakbay, at dinaluhan siya sa kanyang bahay. Ang klase na ito ay tinawag ni Morga na timawas. Noon ay may isang napakalaking uri, na lumilitaw na mga pinalaya o pinalaya na mga alipin, na nakakuha ng kanilang sariling mga tahanan at nanirahan kasama ng kanilang mga pamilya, ngunit may utang sa dato o maharlika na mabibigat na utang sa paglilingkod, maghasik at mag-ani sa kanyang mga palayan, mag-alaga sa kanyang mga bitag ng isda, magsagwan ng kanyang bangka, magtayo ng kanyang bahay, mag-asikaso sa kanya kapag siya ay may mga panauhin, at upang gampanan ang anumang iba pang tungkulin na maaaring ipag-utos ng pinuno. Ang mga semi-free na ito ay tinawag na aliping namamahay, at ang kanilang kalagayan ng pagkaalipin ay bumaba sa kanilang mga anak. Sa ilalim ng mga ito ay mayroong isang klase ng mga alipin. Ito ang mga sigigiliris, at marami sila. Ang kanilang pagkaalipin ay bumangon sa maraming paraan. Ang ilan ay yaong mga bata pa ay nahuli sa digmaan at naligtas ang kanilang mga buhay. Ang ilan ay naging alipin sa pamamagitan ng pagbebenta ng kanilang kalayaan sa panahon ng gutom. Ngunit karamihan sa kanila ay naging alipin dahil sa utang, na nagmula sa ama hanggang sa anak. Ang halagang 5 o 6 na piso ay sapat na sa ilang pagkakataon upang pagkaitan ng kalayaan ang isang tao. Ang mga alipin na ito ay ganap na pag-aari ng kanilang Panginoon, na sa teorya, ay maaaring magbenta sa kanila tulad ng mga baka, ngunit, sa kabila ng masasamang posibilidad nito, ang pagkaalipin ng mga Pilipino ay karaniwang hindi malupit o nakababahalang kalikasan. Ang mga alipin ay madalas na nauugnay sa mabait na pakikipag-ugnayan sa kanilang mga Panginoon at hindi labis na nagtrabaho. Ang ganitong uri ng pang-aalipin ay nananatili pa rin sa Pilipinas sa hanay ng mga Moro ng Mindanao at Jolo. Ang mga anak ng mga alipin ay nagmana ng pagkaalipin ng kanilang mga magulang. Kung ang isang magulang ay malaya at ang isa pang alipin, ang una, ikatlo, at ikalimang anak ay malaya at ang pangalawa, ikaapat, at ika-6 na alipin. Ang buong bagay na ito ng pamana ng pang-aalipin ay mausisa na ginawa sa maliliit na detalye. Buhay sa barangay, napakalakas ng pakiramdam ng komunidad sa loob ng barangay. Ang isang tao ay hindi maaaring umalis sa kanyang sariling barangay, habang buhay sa iba nang walang pahintulot ng komunidad at pagbabayad ng pera. Kung ang isang lalaki ng isang baryo ay nagpakasal sa isang babae ng iba, ang kanilang mga anak ay nahahati sa 2 barangay. Pananagutan ng barangay ang mabuting pag-uugali ng mga miyembro nito, at kung ang isa sa kanila ay nakaranas ng pinsala mula sa isang lalaki sa labas, ang buong barangay ay kailangang patahimikin. Ang mga pagtatalo at kamalian sa pagitan ng mga miyembro ng isang barangay ay isinangguni sa ilang matatandang lalaki, na nagpasya sa usapin alinsunod sa mga kaugalian ng tribo na ipinasa ng tradisyon. 12. Ang relihiyon ng mga Pilipino. Ang mga Pilipino, sa pagdating ng mga Kastila ay mga sumasamba sa anting-anting, ngunit mayroon silang isang espiritu na pinaniniwalaan nilang pinakadakila sa lahat at ang lumikha o gumawa ng mga bagay. Tinawag ng Taglog ang bathala na ito na Bathala, 13 ang Bisaya, Laon, at ang Ilocano, Kabunyan. Sinamba din nila ang mga espiritu ng kanilang mga ninuno, na kinakatawan ng maliliit na imahen na tinatawag na anito. Ang mga anting-anting, na anumang bagay na pinaniniwala ang nagtataglay ng mahimalang kapangyarihan, ay karaniwan sa mga tao,
at sinasamba ang mga idolo o imahen. Inilarawan ni Pigafetta ang ilang mga idolo na nakita niya sa Cebu, at sinabi sa atin ni Chirino na, sa alaala ng mga Pilipinong kilala niya, mayroon silang mga Diyos-Diyosan na bato, kahoy, buto, o ngipin ng buwaya, at mayroong ilang ginto. Iginagalang din nila ang mga hayop at ibon, lalo na ang buwaya, ang uwak, at ang isang gawa-gawang ibon na kulay asul o dilaw, na tinawag sa pangalan ng kanilang batala na Batala, 14 na wala silang mga templo o pampublikong lugar ng pagsamba, ngunit bawat isa ay may ang kanyang mga anito sa kanyang sariling bahay, at ginawa ang kanyang mga sakripisyo at mga gawain ng pagsamba doon. Bilang mga sakripisyo ay pumatay sila ng mga baboy o manok, at ginawa ang gayong mga okasyon ng mga oras ng piging, kanta, at paglalasing. Ang buhay ng Pilipino ay walang alinlangan na puno ng mga mapamahiing takot at imahinasyon. Ang Mohammedan Malays, ang mga Mohammedan sa labas ng Timog Mindanao at Jolo, ay nanirahan sa paligid ng Look ng Maynila, at sa Mindoro, Lubang, at mga katabing baybayin ng Luzon. Ang paglaganap ng Mohammedanismo ay napigilan ng mga Kastila, bagamat isinalaysay na sa mahabang panahon marami sa mga nakatira sa baybayin ng Manila Bay ang tumangging kumain ng baboy, na ipinagbabawal ng Koran, at nagsagawa ng seremonya ng pagtutuli. Noong huling bahagi ng 1583, sinabi ni Bishop Salazar, sa sulat sa Hari ng mga Gawain sa Pilipinas, na ipinangaral ng mga Moro ang batas ni Mohammed sa napakaraming bilang sa mga islang ito, at sa pamamagitan ng pangangaral na ito marami sa mga Gentil ang naging mga Mohammedan, at idinagdag pa niya. Ang mga nakatanggap ng masasamang batas na ito ay nagbabantay dito ng may matinding pagpupursige, at may malaking kahirapan sa paggawa sa kanila na talikuran ito, at may dahilan din sa mga kadahilanang ibinibigay nila sa ating kahihiyan at kalituhan, ay na sila ay pinakikitunguhan ng mga mangangaral ni Muhammad ng mas mahusay kaysa sa mga mangangaral ni Kristo. 15. Materyal na pag-unlad ng mga Pilipino. Ang materyal na kapaligiran ng Pilipino bago dumating ang mga Kastila ay halos lahat ng paraan ay katulad ngayon. Ang sentro ng populasyon ng bawat bayan ngayon, kasama ang dakilang simbahan, tribunal, mga tindahan, at mga bahay na gawa sa bato at kahoy, ay tiyak na may malaking kaibahan, ngunit ang anyo ng isang baryo na medyo malayo sa gitna ay ngayon ay malamang nakatulad noon. Gaya ngayon, ang karamihan sa mga tao ay naninirahan sa mga hamak na bahay na gawa sa kawayan, at ang nipa ay nakataas sa mga tambak sa ibabaw ng basa ng lupa. Noon, gaya ngayon, ang pagkain ay kanin at ang mahuhusay na isda na sagana sa ilog at dagat. Naroon sa tubig ang parehong pamilyar na mga bangka, at kural ng isda, at sa lupa ang mga palayan at niyog. Ang mga Pilipino noon ay ang karamihan sa kasalukuyang mga alagang hayop, aso, pusa, kambing, manok, at baboy, at marahil sa Luzon ang alagang kalabaw, bagamat ang hayop na ito ay malawakang ipinapasok sa Pilipinas mula sa China pagkatapos ng pananakop ng mga Espanyol. Ang mga kabayo ay dumating kasama ng mga Kastila, at ang kanilang bilang ay nadagdagan sa pamamagitan ng pagdadala ng mga Chinese mares, na ang pag-aangkat ay madalas na binabanggit. Ipinakilala rin ng mga Kastila ang pagtatanim ng tabako, kape, at kakao, at marahil din ang katutubong mais ng Amerika, ang mais, bagamat sinabi ni Pigafetta na nakita nila na tumutubo na ito sa mga Bisaya. Ang Pilipino ay naapektuhan ng mga siglong ito ng soberanya ng Espanya sa kanyang materyal na bahagi kaysa sa kanyang espiritual, at ito ay pangunahin sa pagpapalalim at pagtaas ng kanyang emosyonal at mental na buhay, at hindi sa pagpapabuti ng kanyang materyal na kalagayan na sumusulong. Nagawa na.